Ang paghahari ng mga cartel ng droga ay malapit ng masira at walang nakakakita sa pagdating nito. Sa loob ng mga dekada, ang malalaking kargamento ay dumaan sa mga patrol ng Navy na nagpapanatili sa mga imperyo ng cartel na buhay. Ngunit ngayon ay isang lihim na sandata ang pumasok sa laban. Ang B-2 stealth bomber, tahimik, hindi nakikita, nakamamatay. Maaring wakasan ng multong ito mula sa kalangitan ang imperyo ng cartel magpakailanman. Paano gagawin ng bomber na ito na walang kapangyarihan ang mga depensa ng cartel? Ano ang ibig sabihin nito para sa kinabukasan ng drug trafficking sa buong Americas? Samahan kami sa pagtuklas ng lihim na plano ng Navy na lipulin ang mga cartel drug lab at lansagin ang kanilang mga operasyon ng tuluyan. Mula nang makakita ang mga cartel ng droga ng bagong paraan para makalusot ng mga droga sa US, lumala na ang mga bagay-bagay. Noong 1980s, humigit kumulang 2,500 katao ang namamatay bawat taon dahil sa labis na dosis. Noong unang bahagi ng 2000s, ang bilang na iyon ay tumalon sa 20,000. Ngayon ito ay higit sa 110,000 katao taon-taon. Upang ilagay ito sa pananaw, ang mga droga ngayon ay pumatay ng mas maraming Amerikano kaysa sa pinagsamang una at ikalawang digmaang pandaigdig. Karamihan sa mga pagkamatay na ito ay nangyayari sa mahihirap na komunidad at ito ay naging isang matinding pambansang crisis. Ngayon, ang US ay gumagamit ng higit sa 80% ng mga opioid sa mundo. Ang pangangailangan ay patuloy na lumalaki at ang mga kartel ay kumikita ng 10-10 bilyong dolyar bawat taon mula rito. Pinataas ng US ang mga depensa. Gayunpaman, nakahanap ang mga kartel ng matalinong paraan upang maiwasan ang mga depensa ng US sa pamamagitan ng paglubog sa ilalim ng tubig. Ang mga submarino, na minsang naisip na masyadong advanced para sa mga smuggler, ay naging kanilang lihim na sandata. Hindi at mga makinang pang-militar, ngunit gumagana ng maayos ang mga ito. Ang mga una ay lumitaw noong 1990s. Ang mga ito ay gawa sa kahoy at fiberglass at itinayo ng malalim sa latyan na kagubatan, malayo sa mga mata ng mga satellite at drone. Ngayon, ang narco sub na ito ay mas mahusay. Ang mga bihasang builder ay nagdidesenyo na ngayon sa kanila at ang mga resulta ay kahanga-hanga. Ang isang modernong submarino ng gamot ay humigit kumulang 80 talampakan ang haba at maaaring maglakbay ng 2,500 milya nang hindi humihinto para sa gasolina. Ang bawat isa ay nagkakahalaga sa pagitan ng 1 at 2 million. Ang isang maliit na pangkat ng 5 ay karaniwang nagpapatakbo nito at ang sub ay maaring magdala ng hanggang 10 tonelada ng mga gamot na nagkakahalaga ng higit sa $150 million. Mas mahirap din silang makita. Pininturahan sa mapurol na kulay abo-asol na mga kulay. Ang mga ito ay pinagsama sa karagatan. Ang kanilang hugis ay tumutulong sa kanila na kumilos ng tahimik nang hindi gumagawa ng mga alon. Ang ilan ay may patong pa nga ng tingga sa loob upang itago ang init na ibinibigay nito na nagpapahirap sa kanila na makita gamit ang mga special na heat-detecting camera mula sa itaas. Kung ang patrol sa hangganan ay masyadong malapit, ang mga tripulante ay maaring magbukas ng isang special na balbula na lumulubog sa submarino sa ilang minuto. Ang lahat, ang bangka at ang mga droga, ay naglalaho sa malalim na dagat kung saan walang makakarating dito. Ngunit ang mga submarino ay hindi lamang ang kanilang panlilinlang. Gumagamit din ang mga cartel ng napakabilis na mga bangka para ilipat ang cocaine. Ang mga bangkang ito, na tinatawag na Go Fast, ay maliit ngunit makapangyarihan. Humigit kumulang 30 talampakan ang haba ng mga ito at kadalasang may 3 o 4 na malalaking makina, bawat isa ay kasing lakas ng isang karerang kotse. Sa ganoong kalaking lakas, maaari silang mag-zoom sa tubig sa higit sa 80 milya bawat oras, na ginagawa silang halos imposibleng mahuli. Ang mga go-fast boat ay dumadaos-dos sa ibabaw lamang ng karagatan, pininturahan ng asul upang mahirap makita ang mga ito. Ang ito ay malit, mababa sa tubig, at karaniwang nagdadala lamang ng isang tao, nagtitipid ng espasyo para sa gasolina at ilegal na kargamento. Ang mga tangka na may hawak na hanggang 2,000 galon ay maaring maglakbay ng higit sa 500 milyon nang hindi humihinto. Iyan ay sapat na malayo upang tumawid mula Colombia hanggang Jamaica o mula sa Bahamas diretso sa Florida. Ngayon, ang mga cartel ay higit na nagsagawa nito sa pamamagitan ng paglikha ng mga bangka na pinagsasama ang bilis at lihim, isang bagay sa pagitan ng isang go-fast at isang submarino. Ang mababang profile na bangka na ito ay halos hindi tumaas sa ibabaw ng tubig na may maliit na bahagi lamang na nagpapakita. Binuo ang mga ito gamit ang mga materyales na lumalaban sa radar at pininturahan upang tumugma sa dagat. Hindi sila tumatakbo ng kasing bilis, mga 30 milya lamang bawat oras, ngunit mas mahirap silang matukoy. Dahil ang mga submarino ay nagtatago ng malalim at ang mga nakaw na bangkang ito ay namamayagpag sa ibabaw,
Ginawa ng mga smuggler na halos imposibleng malaman kung saan magmumula ang susunod na load. Nang makita kung gaano kalakas at maimpluwensya ang mga kartel noong 2024, habang nangangampanya para sa kanyang ikalawang termino sa panunungkulan, si Donald Trump ay gumawa ng matapang na pangako. Dudurugin niya ang mga kartel at sa sandaling mahalal siya, hindi siya nag-aksaya ng oras sa paglalagay ng plano. Sa isang talumpati sa Kongreso noong ika-4 ng Marso, tinawag ni Trump ang mga kartel na isang panganib sa buhay ng mga Amerikano. Malinaw niyang sinabi na ang mga kartel ay nakikipagdigma sa Amerika at oras na para sa Amerika na makipagdigma sa mga kartel. 2 linggo lamang bago ang talumpating iyon, gumawa na ng action si Trump. Nilagyan niya ng label ang 8 kartel bilang mga dayuhang teroristang grupo. Ang hakbang na iyon ay nagbigay ng buong kapangyarihan sa mga puwersa ng US, lalo na sa Navy, na habulin sila gamit ang mga operasyong kontraterorismo. Bilang tugon, inaprubahan ng Senado ng Mexico ang isang pinagsamang programa sa pagsasanay militar. Pinagsama-sama nito ang 7th Special Forces Group ng US Army at ang Elite Naval Marines ng Mexico, isang malinaw na senyales na ang dalawang bansa ay naghahanda para sa isang seryosong laban. Ang CIA ay nakiisa rin sa laban. Gamit ang mga high-tech na drone, nagsimula silang lumipad ng mga misyon sa Mexico, nanonood ng aktibidad ng kartel mula sa itaas, at nangongolekta ng lihim na impormasyon. Ayon sa mga eksperto sa militar, ang US ay naghahanda para sa isang malawakang welga, isang bagay na hindi pa nagagawa ng bansa mula pa noong unang bahagi ng War on Terror. 6 na kasalukuyan at dating opisyal mula sa militar ng US, tagapagpatupad ng batas, at komunidad ng paniktik ang nagsabi na ang pag-atake ng drone ay seryosong tinatalakay ngayon. Ang mga target, mga pinuno ng kartel, sasakyan, laboratorio ng droga, mga lugar ng imbakan, anumang bahagi ng criminal na network. Ang mga pag-usap ay naiulat na nangyayari sa pagitan ng White House, Departamento ng Depensa, at mga nangungunang pinuno ng intelligence. Sinasabi ng mga mapagkukunan na alam ng gobyerno ng Mexico ang mga pag-uusap na ito. Hindi ito ang unang pagtulak ni Trump para sa matapang, mapanganib na mga aksyon. Noong 2020, noong siya ay nasa unang termino pa lamang, sinabi ni dating Defense Secretary Mark Esper na tinanong ni Trump kung ang militar ay maaaring maglunsad ng mga missiles sa mga laboratorio ng droga sa Mexico at tanggihan na lamang ito pagkatapos. Tinanggihan ni Trump at ng kanyang koponan ang pahayag. Ngunit marami ang naniniwala na ang ideya ay hindi nawala sa kanyang isipan. Naniniwala si Trump at ang kanyang mga taga-suporta na kung malakas ang pressure, isusuko ng mga miyembro ng kartel ang kalakalan ng droga upang manatiling buhay. Naniniwala silang puwersa ang tanging wikang naiintindihan ng mga kartel. Sa ngayon noong 2025, tiniyak ni Trump na may isang pangalan na patuloy na lumalabas kapag bumulong ang mga kartel tungkol sa gulo sa dagat. Ang US Coast Guard Cutter James. Walang tigil ang pangangaso ng mga smuggler at particular na ang isang mission ang nagpayanig sa kanila. Ang malamat na 112 araw na patrol na ito ay naging laman ng mga bangunggot para sa mga leader ng cartel. So much so, hindi sila mahilig magkwento. Ang Cutter James ay hindi ordinaryong barko, kahabaan ng 418 talampakan ng haba. Nagdadala ito ng isang crew ng 150 mataas na sinanay na opisyal, bawat isa ay bihasa sa pagsubaybay, pagsakay at pagpapahinto sa mga trafficker ng droga. Noong ika-5 ng Enero, isang drone na inilunsad mula sa USS Cutter, nakita ni James ang isang kahina-hinalang bangka malapit sa Ecuador. Ang drone na ito ay maaring manatili sa himpapawid sa loob ng 18 oras at may napakalinaw na mga kamera upang mabasa ang mga nakasulat sa mga barko mula sa milya-milya ang layo. Tahimik itong sumunod sa target hanggang sa lumipat ang boarding crew. Nahuli nila ang 3 lalaki, kasama ang mahigit 200 pounds ng cocaine. Kinabukasan, ika-6 ng Enero, tumaas ang mga bagay-bagay. Isang patrol aircraft ang nakasakay ng 3 go-fast boat na sabay-sabay na gumagalaw, isang bagay na bihira at mapanganib para sa mga trafficker. Ang tripulante ay naglunsad ng mga helicopter at mabilis na naharang ang 3 ng sabay-sabay. 9 na tao ang inaresto at natuklasan nila ang halos 14,000 pounds ng cocaine. Noong ika-7 ng Enero, iba ang sinubukan ng mga trafficker. Nagpadala sila ng stealth boat na ginawa upang itago mula sa radar, ngunit hindi nalinlang ang koponan ng Cutter James. Isang helicopter ang nakalock sa bangka. Pinatay ang makina nito nang may katumpakan at ligtas na nakuha ang lahat ng nakasakay. Ang paghintong iyon ay nagpapanatili ng isa pang 8,240 libra ng cocaine sa mga lansangan ng Amerika. Noong ika-18 ng Enero, nagiging desperado na ang mga trafficker. Sa isang keso, sinimulan nilang ihagis ang mga bale ng cocaine sa karagatan upang gumaan ang kanilang kargada at makatakas. Ngunit hindi umatras ang tauhan ng Cutter James.
Hinabol ng maliliit na fast boat ang mga smuggler habang sinasakyan naman ng ibang team ang mga lumulutang na droga bago sila lumubog. Sa huli, na-recover nila ang humigit kumulang 6,000 pounds ng narcotics. Sa nakalipas na 4 na buwan lamang, ang isang barkong ito lamang ay nakakuha ng mahigit 48,000 pounds ng illegal na droga sa karagatan. Yan ay sapat na upang pakainin ang buong merkado ng gamot sa lungsod sa loob ng isang taon. Ang halaga ng kalye, humigit kumulang $999 milyong. Isang napakalaking dagok sa kita ng kartel. Ang mga barkong pandigma tulad ng USS Minneapolis St. Paul at USS St. Louis ay nagpapatrolya din sa Caribbean na ginagawa ang kanilang mga bust. Nagdagdag sila ng higit pang mga seizure ng cocaine sa lumalaking listahan ng mga panalo na tinamaan ang mga cartel kung saan ito pinakasakit, lalo na ang Sinaloa at Jalisco New Generation. Ang walang tigil na operasyong ito ay nagdulot ng kaba at pag-aagawan sa mga amo ng cartel. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi na sila sigurado kung aabot ba ang kanilang mga padala o kung mawawala na lang sila sa karagatan na inagaw ng mga puwersa na ngayon ay nangangaso sa kanila sa dagat, hangin at lupa. Sa mga mission na ito, itinigil ng mga tripulante ang droga at nangalap ng impormasyon. Sa tuwing hahabulin nila ang isang bangka o mahuhuli ang mga smuggler, nakakakuha sila ng mga bagong piraso ng puzzle, mga lihim na ruta, pangalan ng mga miyembro ng cartel, at matalinong panlilinlang na ginamit upang itago ang mga droga. Ang intel na ito ay ginagamit na ngayon upang magplano ng mga pagsalakay sa hinaharap na ginagawang mas mahirap para sa mga cartel na manatili sa unahan. At ang Estados Unidos ay hindi umaatras. Idineploy lang ng Pentagon ang USS Gravely, isang malakas na Navy destroyer na armado ng Tomahawk cruise missiles, sa Gulf Coast, malapit sa hangganan ng Texas, Mexico. Sinusuportahan nito ang Border Patrol at ang Coast Guard at handang gumana sa mga karagatan ng US at international na dagat. Ito ay hindi lamang isang pagpapakita ng lakas. Ito ay isang babala. Ngunit hindi lang iyon ang inihanda ni Trump para sa mga cartel. Naghahanda ang gobyerno ng US na ilabas ang isa sa pinakakinatatakutan nitong armas, ang B-2 Spirit Bomber. Ang jet na ito ay hindi katulad ng anumang naranasan ng mga cartel. Noong ika-29 ng Marso, pinaalalahanan ng Amerika ang mundo kung ano ang magagawa ng B-2. Ilang B-2 ang tahimik na lumipad patungo sa gitnang silangan sa kalaliman ng gabi. Eksaktong 2:00 ng umagang iyon, bumagsak ang mga unang bomba sa SADA. 10 pangunahing target ang nawala sa ilang minuto, mga command center, radar station, at bunker na ginagamit para sa mga secure na communication. Itinayo sa simula upang ihinto ang digmaang nuclear. Ang B-2 ay isa pa rin sa mga pinaka-advanced na stealth bombers sa planeta. Mari itong lumipad papunta sa teritoryo ng kaaway nang hindi nakikita, mag-drop ng mga nakamamatay na kargamento, at mawala bago mag-react ang sinuman. Ang bawat isa sa 4 na makina nito ay gumagawa ng 17,300 pounds ng thrust na nagbibigay sa kanya ng lakas na mag-cruise sa mahigit 600 milya bawat oras habang nananatiling mataas sa karamihan ng mga missile system, kabilang ang anumang bagay na maaaring subukang gamitin ng mga cartel. Ngayon, sa mga bomber na ito na potential na naglalaro, ang mensahe ay malinaw. Kung inaakala ng mga cartel na maaari silang magtago sa gubat o ilibing ang kanilang mga lab sa malalalim na lugar, nagkakamali sila. Ang langit ay hindi naligtas para sa kanila at gayon din ang dagat. Sa paglipad, mayroong tinatawag na radar cross-section o RCS. Sinusukat nito kung gaano kalaki ang hitsura ng isang eroplano sa radar. Ang isang malaking RCS ay nangangahulugan na ang isang sasakyang panghimpapawid ay madaling makita at matarget. Ngunit ang B-2, ang RCS nito ay 0, 1 square meters lang, mas maliit sa ibon. Ang isang F-15 fighter jet ay may halos 250 beses na mas malaking radar profile para sa mas mahusay na paghahambing. Kaya paano nananatiling halos hindi nakikita ang B-2? Nagsisimula ang lahat sa hugis nito. Ang katawan nito ay may makinis na mga kurba at umaagos na linya na tumutulong sa pag-bounce ng radar waves palayo sa mga sensor ng kaaway sa matatarik na anggulo, kadalasan sa pagitan ng 60 at 90 degrees. Nangangahulugan ito na ang radar ay hindi nakakakuha ng enerhiya na kailangan nito upang makita ang eroplano. Kaya sa mga sistema ng kaaway, parang wala lang ang B-2 kahit diretsong lumilipad sa kanila. Ang isa pang bagay na gumagawa ng bomber na ito ay ang patong sa katawan nito. Sa unang tingin, ito ay itim na pintura lamang, kapaki-pakinabang para sa mga mission sa gabi. Ngunit ang itim na ibabaw na iyon ay hindi ordinaryong pintura. Ito ay isang lihim na timpla ng classified composite materials at iron ball paint. Ang mga materials na ito ay nagtutulungan upang sumipsip ng halos 80% ng mga papasok na radar wave. Kaya kahit na may nakadetect nito, na halos imposible na, magmumukha itong ibon o puff cloud sa screen.
Tiyak na hindi ang 2 billion na lumilipad na hayop na puno ng mga nakamamatay na bomba. Kahit na ang mga kartel sa paano man ay nakakuha ng mga advanced na sistema ng radar, hindi ito magkakaroon ng pagkakaiba. Kunin ang lumang Soviet P-18 Spoon Rest o maging ang mas bagong Iranian Kadir radar. Parehong mga long-range radar na gumagana sa tinatawag na L-band tungkol sa 1 hanggang 2 GHz range. Bagamat mahusay sa pagtukoy ng malalaking barko o eroplano, ang mga ito ay ganap na walang silbi laban sa mga sasakyang panghimpapawid tulad ng B-2. Ang paggamit ng mga radar na iyon para maghanap ng stealth bomber ay parang paghuli ng karayom gamit ang lambat. Nakalusot lang ito. Gaano man kalakas ang radar o gaano kahusay ang operator, nananatiling nakatago ang B-2. At iyon mismo ang dahilan kung bakit ang B-2 ay ang perpektong tool para sa trabaho. Lumipad man sa mga disyerto, gubat, o malalim na tubig sa baybayin ng teritoryo ng kartel, maaari itong tumama ng walang babala, mawala ng walang bakas, at iwanan ng kaaway sa ganap na kalituhan. Kapag nasira na ng mga B-2 ang paunang wave ng mga target, aatras sila at susundan ng susunod na strike team. Sa kaso ng Houthis, umalingaw-ngaw ang F-18 Super Hornets mula sa USS Truman na nagtatarget sa mga communications tower at cartel broadcast stations. Ang motor na ito ay ang gulugod kung paano inihahatid ang mga utos sa mga malalayong kampo ng terorista at cartel na nakatago sa malalim na kagubatan. Kung wala sila, magiging bulag at bingi ang mga cartel. Pagkatapos ng strike team, muling iikot ang mga B-2. Para sa mga Houthis, hindi nila ibinaba ang napakalaking 2,000-pound na JDOM. Sa halip, gumamit sila ng 500-pound GBU-38 precision bomb. Ang mga ito ay may blast radius na humigit kumulang 80 metro. Mapangwasak pa rin, ngunit sapat na maliit upang maabot ang pangunahing infrastruktura nang hindi pinapantayan ang kagubatan sa paligid nito. Ang ganitong uri ng katumpakan ang naghihiwalay sa modernong digmaan sa kaguluhan. Sa oras na tumama ang mga bomba, hindi na narinig ng mga cartel fighter ang mga eroplano, lalo pat nagpaputok ito pabalik. Ang kanilang mga panlaban sa hangin, kung meron man, ay malamang na nawasak bago tumunog ang mga alarma. Ang makapangyarihang General Electric F-118 engine ng mga bombero ay hindi lamang tungkol sa thrust. Karaniwan, ang mga jet engine ay gumagawa ng napakalaking halaga ng init, isang pulang bandila para sa infrared-guided missiles. Ngunit ang B-2 ay itinayo upang mawala ang problemang iyon. Ang mga inhinyero ay gumawa ng isang henyong solusyon. Inilagay nila ang mga makina sa kaloob-looban ng katawan ng sasakyang panghimpapawid. Itinago ang mga ito na parang nakabaon na kayamanan. Pagkatapos ay gumawa sila ng mga espesyal na hugis na tambutso na nagpapakalat ng init bago ito tumakas. Hindi lamang nito itinago ang makinang na makina, ngunit binawasan din ng 80% ang infrared na lagda ng sasakyang panghimpapawid. Nangangahulugan iyon na kahit na ang mga missile na naghahanap ng init ay nahihirapang mag-lock. Sa infrared, ang B-2 ay mas mukhang isang commercial na airliner sa idle kaysa sa isang makinang pangdigma. Kahit papaano ay nakalock ang kalaban sa B-2, hindi magtatagal ang lock na yon. Salamat sa mga top-tier na depensa nito. Ang B-2 ay malapit na gumagana sa Navy E-2D Hawkeye radar planes. Ang mga Hawkeyes na ito ay nagbabahagi ng real-time na data sa pamamagitan ng isang special na secure na link na nagbibigay sa B-2 ng kompletong 3D na larawan ng kalangitan. Lahat ng hindi binubuksan ng radar nito at ibinibigay ang posisyon nito. Pagdating sa paghagupit ng mga lihim na target sa ilalim ng lupa tulad ng mga nakatagong data center o mga bunker na itinago bilang mga ordinaryong gusali, ang B-2 ay gumagamit ng special na binagong GBU-31 JDM na mga bomba na may mga penetrator na warhead. Bumaba mula sa 50,000 talampakan. Ang mga bombang ito ay bumagsak ng mahigit 40 segundo bago sumabog sa malalim na ilalim ng lupa na sinisira kahit ang pinakamatitinding taguan. Sa oras na yumanig ang lupa, ang B-2 ay milya-milya na ang layo, ligtas na malayo sa kapahamakan. Higit pa sa mga passive defense na ito, ang B-2 ay ganap na nakalink sa US Combat Command Network. Sure itong makakuha ng mga target na update sa paglipad sa pamamagitan ng mga satellite, magpadala ng information ng mission sa pamamagitan ng mga secure na channel sa radyo, at kumonekta sa Link 16 Tactical Data Network. Pinapanatili nitong updated at konektado ang bomber, kahit na sa loob ng teritoryo ng kaaway. Mayroon din itong top-secret defense system na nag-scan ng mga electromagnetic signal. Kung susubukang mag-lock ng isang kaaway na radar, inaalertuhan ng system ang mga piloto at magmumungkahi ng mabilis na pag-iwas ng mga galaw, pagbabago ng mga altitude, paglilipat ng kurso, o pag-iwas sa mga patrol path. At narito ang nakakatakot na bahagi para sa mga cartel. Ang B-2 ay naglalaman pa rin ng napakalaking suntok. Sa loob ng mga bomb bay nito,
Maaari itong magdala ng hanggang 40,000 pounds ng mga armas, kabilang ang 16 na napakalaking 2,000 pound na bomba ng JDAM, 8 500 pound na Mk-82 na bomba, o kahit isang napakalaking 30,000 pound na GBU-57 na napakalaking ordnance penetrator sa pamamagitan ng bunker. Ang B-2 suway bergi ding magdala ng mga sandatang nuclear tulad ng B-61 o B-83 na mga bomba, bagaman sa kabutihang palad ay hindi pa umabot sa antas na iyon ang labanan. Sa ngayon, ito ay kumakatawan sa pinakamalapit na bagay sa isang opsyong nuclear na mayroon ng Administrasyong Trump nang hindi tumatawid sa pinakahuling pulang linya. Ito ay isang makapangyarihang mensahe. Ang ibig sabihin ng US ay seryosong negosyo at handa itong gumamit ng napakalaking puwersa para durugin ang mga kartel. Ngunit hindi lahat ay malinaw. Sinasabi ng mga tagaloob na kahit na sa pakikipagtulungan ng Mexico, ang US ay may-aring magpatuloy sa isang lihim na operation nang hindi humihingi ng panghuling pahintulot. Kung mangyayari iyon, isa ito sa pinakamalaking paggalaw ng militar ng US sa rehayon sa mga taon gamit ang mas maraming drone, bombero, mandarigma at tauhan kaysa dati. Nang tanungin ng NBC ang White House tungkol dito, tumanggi ang National Security Council na magsabi ng anuman. Samantala, ang Pangulo ng Mexico na si Claudia Sheinbaum ay nakarinig ng mga bulong ng isang posibleng welga ng US sa loob ng kanyang bansa at hindi siya masaya. Sa pamamagitan ng isang opisyal na pagsasalin mula sa Mexican Embassy, sinabi niya na ang Mexico ay maaring nagtatrabaho sa US, ngunit hindi nito papayagan ang anumang hindi autorisadong aksyon sa lupain nito. Gayunpaman, ang pagpili ni Trump para sa ambassador sa Mexico, si Ronald Johnson, ay hayagang sumuporta sa isang solong mission sa US kung kinakailangan. At binalaan ni Defense Secretary Pete Hegseth ang mga opisyal ng Mexico na ang isang welga ay maaring mangyari mayroon man o wala ang kanilang berdeng ilaw. Salamat sa panonood. Bago ka pumunta, i-click ang link sa iyong screen upang tingnan ang isa pang video. See you there!